Mahilig ka bang kumain sa mga Anli Wings? Kung ganon, tara, tuturuan na lang kita kung paano magluto ng masarap at malutong na chicken. With 3 flavors of sauce. Meron ako dito 20 pieces of chicken. Wings and leg part itong gamit ko. Nahugasan ko na to at na-drain ko na din. Hiniwaan ko na din pala to sa magkabilang gilid. Para kapag minarinate natin, magkakaroon din ng lasa yung pinakalaman ng manok. So maglalagay lang ako ng durog na paminta. Garlic powder, mas madami mas masarap. Naglalagay din ako ng crispy fry. Ito na yung ginagamit ko na pampalasa. Yung sakto lang na magkakalasa yung manok. Huwag nyo masyadong damihan para hindi aalat. Naglagay din ako ng kaunting cornstarch. Kaunti lang din yung ilalagay nyo na cornstarch. Yung sakto lang na mamarinate yung manok. Haluin nyo lang na maayos para lahat makukoat at magkakaroon ng lasa. I-rest lang natin to for 1 hour or more. Almost 2 hours ko nga na-i-rest itong manok. So hindi ko na siya nilagay sa loob ng rep kasi malamig na nga dito. At ayan na nga yung ating chicken for sure. Pati yung loob niyan may lasa. So meron tayo ditong cornstarch. Ito yung gagamitin ko na pambalot dito sa manok. Plain na cornstarch lang to. Hindi na ako naglagay ng kahit anong pampalasa. Ikutin lang natin yung mga chicken dyan sa cornstarch. Tapos, i-shake-shake nyo siya para matatanggal yung mga excess na cornstarch. Ganyan lang dapat yung coating ng manok natin. Hindi masyadong makapal yung harina or cornstarch. Tapos, nagpaint na din ako ng kawali at mantika. Hindi ko na nirest yung chicken. Ipiprito ko na siya agad. Ang kailangan lang dito kapag magpiprito tayo, mainit talaga yung mantika. Para ma-achieve mo yung crispy na luto dito sa manok. Mas okay sana kung nakalubog talaga yung manok sa mantika. Para pantay yung pagkakaluto. Ganyan lang dapat yung apoy natin para hindi mabibigla ng luto. Para hindi magiging sunog sa labas or hilaw sa loob. So kung hindi din kayo naka-deep fry, dapat babaliktarin nyo yan. Kapag nakikita nyo na naluluto na yung kabilang side, baliktarin nyo yan para pantay yung pagkakaluto. Ganyan lang yung gagawin natin prito sa manok hanggang sa maluto. Medyo tipid itong recipe na to kasi wala na tayong ibang ginamit sa breading mix. Kasi nga cornstarch na plain lang yung ginamit natin. Sa pag-marinate naman, hindi na tayo naglagay ng kahit anong seasoning kasi crispy fry lang yung ginamit natin. So luto na itong first batch ng mga manok natin. Tingnan nyo kung gaano ka-crispy itong labas ng manok. Parang chicharon yung balat. Kapag ganyan na yung itsura niya, pwede na natin yan tanggalin sa mantika at i-rest lang natin. Nagsalang na nga ulit ako. So, ganun lang ulit yung gagawin nating luto sa mga manok. So, ayan, luto na nga siya ulit. Hindi ko na masyadong pinapahaba ang video. Kapag natanggal ko na siya sa mantika, nilalagay ko lang siya dyan para hindi makulob at ma-maintain natin yung crispy ng manok. Yun lang yung secret doon kung gusto nyo na crispy yung manok nyo. Kasi diba na-experience natin na kapag nagpiprito tayo, after maprito, tatagal lang ng kaunti yung manok tapos hindi na siya crispy. Lumalambot yung balat, diba? Na-second fry ko na pala itong mga manok, hindi ko na pinakita. Proceed tayo sa unang flavor, honey lemon glaze. Naglagay lang ako ng kaunting butter. Habang minemelt natin yan, pwede na tayo maglagay ng lemon juice. Kaunti lang pala yung nilagay ko na butter kasi kaunti lang yung chicken na gagamitin ko para sa flavor na to. Naglagay na din ako ng 2 tablespoon of honey. Tapos hahaluin lang natin to hanggang sa medyo magbubbles or magtik yung sauce, and then pwede na natin ilagay yung mga manok. Mahinang apoy lang pala dapat dito para hindi masusunog yung sauce nyo kasi mabilis lang mag-evaporate yan. I-mix nyo lang yan hanggang sa ma-coat or kumapit lahat yung sauce dun sa chicken. So kapag ganyan na shiny na, pwede na natin patayin yung apoy para hindi madadry itong manok natin. Ganun lang kadali, meron na tayong honey lemon glazed flavor. Proceed tayo sa second flavor ng chicken natin. Teriyaki ang second flavor natin. So naglagay nga lang ako ng kaunting butter at minced garlic. Igigisa lang natin yan, and then pwede na tayo maglagay ng 1/4 cup of soy sauce. Remember, mahina lang dapat yung apoy. Naglagay na din ako ng 2 tablespoon of honey, 1 tablespoon sugar, 1 tablespoon mirin. Maglalagay din tayo ng cornstarch. Nilusaw ko lang to sa 1 tablespoon of water. Haluin lang natin yan hanggang sa lumapot ng ganito. Kapag lumapot na, pwede na natin ilagay yung mga manok. So mabilisang mix lang to hanggang sa kumapit yung mga sauce dito sa manok. Kapag ganyan nakalapot yung sauce, pwede nyo nang patayin yung apoy para hindi na masunog. Naglagay na din ako ng sesame seeds. Kung madami yung chicken na gagamitin nyo, doblehin nyo na lang yung ingredients para doon sa sauce. And that's it. Meron na tayong teriyaki flavored chicken. So sa recipe na to, maia-assure ko na kahit tumagal dyan yan na hindi pa makain, crispy pa rin yan. Okay, let's proceed sa third flavor natin. Naglagay lang ulit ako ng kaunting butter. Habang minemelt natin yan, pwede na tayong maglagay ng ketchup. 1/4 cup itong nagamit ko para sa 6 na pirasong chicken. So sa hot sauce naman, kahit anong brand, depende na sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay nyo. Tapos maglalagay din tayo dyan ng 1 tablespoon of sugar, pampabalance sa anghang. Then ilagay na natin yung chicken. Halo-halo lang ulit hanggang sa ma-coat lahat yung chicken. 6 pieces lang yung chicken na ginamit ko dito. Baka kasi hindi magustuhan ng mga kakain. Kapag lumapot na yung sauce, pwede nyo nang patayin yung apoy para hindi magdadry itong chicken natin. At ganun nga lang kasimple at kabilis, meron na tayong buffalo wings. So napaka-easy lang, may 3 flavors of chicken na tayo. So ito na nga yung mga niluto natin na chicken wings. Crispy pa rin siya kahit na ilang oras na yung nakalipas. Tender at juicy pa rin itong manok. And that's it for today's recipe. Please don't forget to follow and subscribe.